yes. So kukunin natin ang mga opinion niya later, Ms. Joey and Justice, no, sa mga issues, local and national, especially national. So let's start the discussion, no, kasi mukhang marami-rami ang pag-uusapan. Last week, naging exciting ang national politics, especially when PRRD, no, former President Rodrigo Duterte, appeared doon sa Senate inquiry on the war on drugs during his administration. So, diretso na tayo, Mayor, no? I think we've seen the proceedings. How do you think na PRRD handled the Senate inquiry? So, palagay ko, kasi matagal din siyang mayor dito sa Davao. And naging president din siya ng Pilipinas before, former president. We handled it like how we handled any like yung mga sitwasyon na nakita ko before na he is under fire na really quite well. Na he wasn't even intimidated. Wala kang makita na kaba sa kanya. He knows what he's saying and what he's doing at the time of the Senate hearing. So that's classic PRRD you have there. Yun lang talaga. So I wasn't worried for him. Alam ko kasi yun na, matagal dito sa Davao. Mayor, especially for us, the Bohemians, na nakita natin siya how he deals with situations like that. Marami nga ang nakamiss ika nga, anything ka, Joey, sa inyo din, no? Sa mga, sa SOCMED. That was the reaction. Sabi nga ni Mayor, PRRD was being PRRD during that time. So, na-miss ng tao yun Na-miss ng tao yun. Yung very, very sure, very clear sa intention, very sincere na pagsasalita, and very strong. Very strong. Miss na miss ng taong bayan yon. So kaya nung Monday, nilive nga namin yan, and ang pakiramdam talaga ng mga tao, alam mo, para tayong nanalo sa World Championship, ganon. Parang finally, and it really feels so good. And for someone who is longing for that kind of leadership dito sa bansa natin, talagang nakaka-refresh ng ng hope na mukhang mukhang may pag-asa, mukhang may na-rekindle ba yung patriotism ng mga tao. At yung mga tao naniniwala dun sa ganong uri ng politika. No BS. It's really about how you protect your people. And, that has been the standard that PRRD has set. At namimiss ng tao yun. Kasi what we're seeing right now is really totally opposite of what PRRD had done. Sigurado ako, hindi yun yung gusto nila na outcome. Sa hearing nila. Mahiyat sila Mahiyat talaga sila. Nawala na naman ata sila sa script. Ikaw, Justice, you were able to see that. Actually, medyo parang 1 hour so lang, parang nagsalita lang sa PRD. Ako personally, sobrang na-enjoy ako kasi, kumbaga, finally, lumabas si PRD para sagutin yung mga allegations, and eventually, turned out na talagang sobrang boastful mga tao na sobrang hype, ang ganda talaga. So, sa akin, and yung war on drugs talaga, especially sa amin doon sa Luzon, sobrang rampant, di ba? Hindi, kalookan ka, di ba? Yeah. O, hindi, para madiretso na lang. Compare mo na lang yung PRRD time and post itong time ngayon sa drugs. Ano masasabi mo? Ako may anak ako babae. So, siyempre, ako, safety ang ko doon first priority ko. So, nung during time ni PRD, sobrang ang linis. Nakakalakad ka ng madaling araw, walang tao. Talaga? Sa Caloocan, umabot kayo sa ganun din talaga? For the information of everybody, si Justice ay kaklase ko noong high school sa San Beda. Kaya inimbita ko siya para sa mga viewers natin na Tagalog speaking. Kasi
mahirapan ako na magsalita ng Tagalog kung hindi naman Tagalog yung kausap ko talaga. So kaya may mga kaibigan naman tayo. So before we continue, I'd like to thank Mr. Justice Kabuhat and Joey David, whatever. Thank you for being on this podcast. So yun. Continue nga, Mayor, po. No? Then, lumipat ako ng Davao for 7 years. Same ang feeling. Same ang feeling. So, safe. Then, eto na naman, bumalik ako ng Caloocan last year, 2023. Di ko na, it's a long story, di ko nasabihin lang. So, pagbalik ko, medyo na-culture shock na naman ako. Kasi, for like, say, 6 years na safe yung natitirahan ko, environment. Ito na naman, tambay, alak, droga, nag-aabutan lang. So, yan na lang. Please, yung ano masasabi mo, para maiba lang sandali ano masasabi mo sa pagtakbo tumakbo ko si Trillanes doon? Trillanes, yes. Tumuloy siya? Talaga? Ano masasabi mo dyan? Kasi, taga doon ka talaga Personally, mga knowledge ko kay Sunny, wala Pero, as I heard, tiga Caloocan talaga yung father niya. Okay. Tiga Caloocan. Pero doon siya lumaki? That I don't know. Kasi District 1 siya nung mga tao sa kaya. Hindi siya kilala. District 1 siya District 2 rin kami. So, pero, wala. Pero as a Duterte supporter, yan na kasi andyan na yung bias established naman yan dito sa podcast natin. Ano masasabi mo? Walang dating. Will you vote for him? Definitely, no. So, ayun mga kaibigan, mga kabayan, walang dating si Trililing sa Caloocan. So, taga Caloocan na mismo nagsabi yan na walang dating. So, magandang gabi sa inyong lahat dyan. Sa lahat ng mga nanonood, like, and share po. Salamat po. Gusto lang namin sabihin na hindi ka lang pumoto. Tigil mo na. Tama na. Pero exciting din yung local politics nila. So, yun yan, I think that's a very good point also na ikaw mismo, you've witnessed both environments, no? One in Caloocan and you live in Davao. Diretso lang ako kay Joey. At ikaw from Bulacan ka din, di ba? Yeah. You've lived all your life in Bulacan. Yeah. Well, I live in different cities. Although hindi pa ako nakatira ng matagal sa Mindanao, pero I stayed in the Visayas region for a significant amount of time, and then in Baguio City, in Bulacan. So yun yung yan yung mga areas na kinalakayan ko. But anyway, going back dun sa nangyari sa Senate inquiry on Blue Ribbon Senate Blue Ribbon Committee hearing on war on illegal drugs. Maganda yung sinabi ni Senator Robin Padilla doon kasi sabi niya yung war on drugs ni PRRD, na-claim natin yung kalsada. Binawi ni PRRD yung kalsada from the criminals at ibinigay sa tao for after a very, very long time. Yung mga backpack na siya ulit. Di ba? Hindi ka na natatakot na di ba, nasuotin yung backpack mo sa likod. Di ba? So, tama yung sinasabi ni Ma'am Joey, no? Sa panahon ni Tatay Digong, dati, kasi pumunta rin ako sa Manila, talagang nakakatakot pumunta sa Divisoria, sa Ricto, nung dating panahon. Pero sa panahon ni Tatay Digong, hindi ako natakot doon kahit maabutan ako ng gabi. Kasi pumupunta ako doon sa Quiapo, may binibilhan ako doon, nagbibili ako ng marami doon sa Quiapo kasi. So, hindi ako natatakot. Pero ngayon, ano na, BBM? Ako, I spent most of my professional career sa Metro Manila. And talagang merong fear na, syempre, baka pag-uwi ka ng late, mga ganun nakakatakot. When PRRD launched War on Drugs,
I felt safe walking ulit dun sa streets and makikita mo merong mga police car every canto. You would really see that someone is watching you. And so, yung mga tao kagaya ko, hindi nawala yung fear na baka ma-rape ako dito or baka merong addict na nagkalat, i-ice pick ako and things like that. And if you spend significant amount of time in Metro Manila, you would know that. And sa totoo lang, yun yung doon ako nagtataka na why is the legislature spending so much time questioning itong war on drugs ni PRRD? When in fact, nung panahon ni PRRD, it was established that the people approve of it. Bumaba si PRRD ng kanyang administration, he had like parang 80-90% approval. It was non-issue for the Filipino people. May theory lang ako. Is it because si Ochoa nasa camp ni BBM ngayon? And kasi yung sina Pinoy, yan yung tinatapon nila eh. Mm-hmm. When Marroas was running for the presidency, along with LP to na game plan. Well, because they are always known na parang they put value on human rights, on yung mga highfalutin concept na hindi naman nararamdaman ng ordinaryong tao. It doesn't connect. I'm pretty sure may talaga yung ganong klaseng theory na they're pushing that because on paper, meron kang makikitang mali on paper. However, what they cannot overcome are the personal experiences of the people na hindi nyo kasi madedebunk yung fact that we felt safe walking the streets of Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, and other big cities here in the Philippines, even sa mga probinsya na infested ng droga. So, doon sila nahirapan mga kababayan, mga kabukid yan, na doon, nahirapan talaga sila i-debunk na sa panahon ni Tatay Digong, safety po ang mga tao. Hindi po natatakot ang magtao maglakad sa gabi, sa araw, at hindi sila natatakot kahit saan man pumunta. Yun, dyan sila nahihirapan. Kaya kahit ano yung mga binabato nila sa mga Duterte, hindi talaga tumatalab. Bagkus sila po ang binabalikan. Di ba? Tama po si Ma'am Joey. Kasi yung mga naniniwala din talaga sa mga ganung mga platform against PRD, yung mga sheltered people. Yeah. Hindi sila yung mga sasakay ng jeep, tapos maglalakad, di ba? Hindi naman talaga kasi sila naharap dun sa ganung danger, Mayor.